pandemya ay nagdulot na matinding epekto sa buhay ng maraming tao. Sa mga lockdown, social distancing at iba pang mga hakbang na itinutupad upang matigil ang pagkalat ng COVID-19 virus, maraming tao ang nahirapan sa pagbuo ng kanilang araw-araw na pangangailangan. Marami ang nawalan ng kabuhayan at ang ilan sa kanila ay nahirapan sa paghahanap ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Hindi kami makalabas-labas sa bahay. Magsakripisyo habang iba ay nawalan ng pag-asa. Nakapasok na rin sa bansa ang COVID-19 sa variant na KP.2 na kasama sa tinaguriang flirt variant. Ito ang kinumpirma ng Department of Health o DOH. Sa isang mensahe, sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na ito ay na-detect sa sample collection noong Mayo. Ayon sa DOH, base sa pinakahuling sequencing data mula sa University of the Philippines, Philippine Genome Center, 2 kaso ng KP.2 ang napaulat noong nakaraang buwan. Tiyak na nakaranas ng masalimuot na pandemya ang buong Pilipinas noong nakaraang 5 taon. Bagamat ito ay nakalimutan na ng nakaraan, ating muling susubaybayan ang mga hinagpis na naranasan ng ating mga kapatid. Ating muling bubuhayin ang paghihirap at pagsusumikap ng ating mga negosyante, mga senior citizen at mga simpleng tao na nakaranas ng paghihirap ng Pilipinas. Tara, samahan niyo akong balikan. So, ano po pangalan nila? Angela Wildy Valdas po. Sheena Agasiti po. John Mark Reyes po. Ilan taon na po? 16? 15 po ako. 15. Start na tayo. Paano po nakaka-apekto sa inyo yung pandemya sa motibasyon niyo po sa pag-aaral? Tinatamad po mag-aral. Gumawa ng mga module, tinatamad po gumawa. Hindi bang gano'n na lang din po. Gano'n lang din po. Tapos, ano naman po yung mga naranasan nyo sa online learning? Nahirapan po ba kayo? Ako, nahirapan po. Nahirapan talaga po. So, paano, naka-apekto rin po ba sa inyo yung allowance nyo during the pandemic? Yung allowance everyday, gano'n? Opo, wala po. Walang baon kaya. Sa tingin niyo po ba, nakatutulong ba yung implementation ng online learning during the pandemic? Nakatulong ba siya or sa tingin niyo hindi? po. Kasi wala naman po natutunan doon. Bagay, ano lang. Nakakatamad talaga. Oo, kasi maraming Self-learning. tama rin eh. Ano naman yung sa tingin niyo ang naging pagbabago ng learning system natin pagkatapos ng COVID-19? Di bago ba kayo? Kasi galing kayong modular na, tapos biglang nag-face-to-face tayo. Opo, medyo nahirapan po nun. Kasi, ayun nga po. Hindi pa rin talaga ready pumasok. Kaya ganun. Kaya naninibago din.
gusto lang po namin kayong tanungin kung ano po yung naging epekto ng pandemya sa pamumuhay niyo po. Pero una po sa lahat, ano pong pangalan niyo? Bernardo Lacasin, Ilang taon na po kayo? 58. 50. So tayo gusto po. Ito yun dahil hindi kami makalabas-labas sa bahay, sa ibang lugar. Ilang taon na po kayo nagtitinda ng Mga 3 taon na. 3 taon na po. So, Buti nga yung mga iba nakapagbibigay sila ng mga ayuda sa amin. Nakakaano rin sa mga pamilya namin. saka susunod naman po tayo, dumating po ba kayo sa punto na gusto niyo na pong itigil yung panininda simula po nung nag-pandemic? Walang magawa dahil talagang ganito ang hanap buhay namin pagtitinda. Ano naman po yung naging motivation nyo para magtinda pa rin matapos po yung pandemic? Tsaga lang kami na kung minsan nandiyan kami sa loob ng bahay ganun. Pagkakaroon po ba ng lockdown isang bagay na nagpahirap sa inyo? Totoo po yun dahil yung namin yung pagtapos ng pandemic, yun. Buti nga natapos yung pandemic dahil nakakalabas na kami sa pagtitinda namin kahit sa lugar nakakapunta na kami. Ang mga hindi tiyak na kinabukasan at ang mga takot na dala ng pandemya ay nagdulot ng kalituhan at pangangailangan para sa mga solusyon upang matulungan ang mga naapektuhan. Hindi lamang sa kalusugan, kundi pati na rin sa kanilang kabuhayan at mental na kalagayan. Sa paglipas ng panahon, madaming mga tao ay patuloy pa rin na pinipilit bumangon. Pinipilit na magsimula ng panibagong buhay at pag-asa. Sa bahay lang talaga wala akong dati ko financial kasi nga bawal lumabas wala sa bahay lang kaya YouTube natin unang araw, pangalawa hindi pa ganun ka nakasasip para nag-ano pa lang yung mga tayo nila pagka babawi pa lang sa inyo okay naman nakakabawi-bawi sa inyo pa pagka kumikita naman.
Tsaka kung hindi ni-lockdown nila kami doon sa namin, barangay. Dahil may na-positive sa amin noon. Kaya andoon lang kami. Dinadala lang kami ng mga kapitan doon ng mga pagkain namin. Ano po? Tsaka pera. Nahirapan kami. Pamumuhay namin, nahirapan kami. Ano naman po yung natutunan nyo sa pandemya? Malaki, natuto kami mag-ipon. Wala naman masyado kasi mga anak ko naman nakakapagtrabaho naman sa online. Andoon lang sa bahay kaya hindi kami masyadong hirap. So, ang last po na tanong ko, ano po yung mga pangunahing pagbabago sa araw-araw dahil po sa pandemya? Pagbabago yung hindi kami makalabas. Saka yung gusto namin pumunta rin sa mga kamag-anak namin, hindi kami makapunta dahil nandoon lang kami sa bahay. Gago ba dito? Kain tayo. Sige po. So, ano po yung nangyari sa inyo nung pandemic ko? Kailan na yun? Pandemic? Kasi nagtitinda nito, diba biglang nag-pandemic. Ako senior, bawal lumabas, bawal tumaktinda, so walang hanap buhay. Kaya ang bukas namin, anong oras ang bukas natin? 2 o'clock pa rin, tapos hanggang 6 lang, yun. Mabilisan na yung bentahan. Sakit, di ako tinablan eh. Ang lakas niya. Oo, pero diba may injection kami. Nagtitinda kami nun. Araw-araw talaga. Hindi po kayo sinabihan na pumasok sa loob. Prutas kasi at saka mga gulay. Nagtinda namin gulay. Ano po ba kayo? Nagkasakit po ba kayo? Ha? Nagkasakit po ba kayo nung pandemic? Wala naman sa ako. Lakas. And kumpara po ngayon, mas malaki po ba yung kinikita nyo ngayon kaysa noon? Malaki yung sa pandemic. Kailan po? Mas malaki yung sa pandemic. Oh? Kasi dahil po kasi yung mga tao bulto-bulto. Yung mga tao sa inyo agad napunta kasi kayo lang ang bukas. Kasi kami lang nung wala dyan, kami lang gulay at saka prutas. Hindi pala po kayo dating ganito? Hindi. Nung humina na, kami ng pangalan ko po ay Angela Valenzuela. Ako, 20 years old ako. Third year college na ako at BS Criminology. Ako si Aishin Haiti Analia, 18 years old, nakatira sa General Trias, Cavite, at isang grade 12 yung student sa NCST. Ano po nakakaapekto ang pandemya sa inyong motibasyon sa pag-aaral? Masasabi ko pong nakakatamad dahil sa ito po ay online class. Bumaba yung motibasyon ko sa pag-aaral kasi feeling ko noon parang end of the world na kasi naka-lock in lang tayo sa mga bahay natin and naiisip ko noon na parang less opportunities na yung darating kasi nasa bahay lang tayo and hindi natin alam kailan matatapos yung pandemic. Ang pandemya ay nakapagpababa ng aking motibasyon sa aking pag-aaral sa kadahilan ng sa kahinaan ng internet at nakakawalan ng focus sa aking pag-aaral. Ano ang mga hamon na naranasan niyo po sa online learning? Mahirap mag-focus sa pag-aaral kasi yun is online class tapos medyo mabagal din yung internet pag isa sa mga hamon na mga
naranasan ko sa online learning ay yung technicalities sa internet. Minsan mahina, kaya yun yung naging reason para hindi ako makakatch up sa mga lesson kasi nawawala ako sa meeting, sa Google Meeting, ganon. And then, yung pangalawa naman is yung tinatamad ka kasi yung setting mo nasa bahay ka lang, pag nasa bahay ka, ang mindset mo kasi nun is parang gusto mo magpahinga pag nasa bahay ka lang. And then, nahirapan din ako lalo as an introvert na makipag-socialize through online. Mga naranasan ko sa online learning ay minsan ng mabagal na internet or walang tamang device. At minsan nahihirapan din ako makahingi ng tulong sa aking mga kaklase at aking mga guro. Nakaka-apekto ba iyong allowance sa pandemya? Oo o hindi? Bakit? Oo, nakaka-apekto kasi nawalan yung mga trabaho ng magulang namin ng pandemya. Apekto yung allowance nung nagkaroon ng pandemic kasi since hindi ka naman na pumapasok sa school ng face-to-face, hindi ka na rin nabibigyan ng allowance. Oo, naka-apekto ang aking allowance dahil sa pandemya, dahilan ng walang mapagkuhanan ng aking mga magulang ng aking allowance and dahilan din ng walang face-to-face classes. Sa palagay niyo po, nakakatulong ba ang implementasyon ng online class sa inyong pag-aaral? Hindi siya nakatulong man kasi mahirap talaga maintindihan ng lesson kapag online class, lalo na talaga pag mabagal ng internet. Para sa akin, oo, nakatulong ito dahil yung mga panahong yun, nung pandemic, parang ang online learning yung isa sa mga natatanging paraan para may pagpatuloy natin yung pag-aaral natin na walang masasayang na panahon at oras. Ano sa tingin mo ang mga naging pagbabago ng learning system bago at pagkatapos ng COVID-19 pandemic? Siyempre mula sa traditional na face-to-face class, nilipat talaga ng mga paaralan through online class at ito yung pinakamalaking pagbabago sa learning system. Bago mag-pandemic, parang pwede kayo ng mga kaklase mo na magdikit-dikit ng sobrang close, tapos pwede kayo maghiraman ng mga gamit. While nung after mag-pandemic naman, may nire-required na distance sa isa't isa within your classmates and your teachers and yung sa mga nakakasalamuha natin. Before pandemic is pwede pa kayo mapagbanding mga friends mo, pwede pa kayo usap-usap. Then, nung after pandemic nga kasi, is naging mahigpit na. Nagkaroon na ng mga distance learning and kailangan natin na mag-face mask and para din na rin makahawa pa sa ibang mga tao. Anong mga pagbabago sa inyong pananaw sa buhay ang dulot ng karanasan? Noon, syempre natuto akong magtipid. Tapos palagi na lang nagluluto, gano'n. At mas lalo kong pinahalagaan yung pamilya ko ng time. Since madaming mga nabawian ng buhay dahil sa virus ng COVID, nag-instill sa utak ko noon after mag-pandemic, nagkaroon ng lesson sa akin na dapat pala mas enjoyin natin yung buhay natin kasama yung mga mahal natin sa buhay at mas lalo nating mahalagahan yung sarili natin. Ingatan natin dahil hindi natin alam kung kailan mauulit yung mga bagay na to, yung mga situation, baka bumalik ulit yung pandemic, diba? Kaya dapat pala i-treasure natin yung buhay natin and live our life to the fullest. Naging curious ako sa health ko at sa naging body ko. Then, yung mga hygiene, healthy food na kailangan natin kainin para magkaroon tayo ng kalusugan at malakas sa pangatawan. Ano ang inyong naging adjustment pagdating sa pamumuhay mo simula noong nagka-COVID-19 pandemic? Nag-adjust talaga ako sa pag-aaral through online, lagi lang nasa bahay. Kasi ang hirap talaga mag-focus or makisabay nun sa masyadong pagbabago na yan, mabilis sa pagbabago na yan. Mas naging conscious na ako sa health na dapat mas kumain tayo ng healthy
fruits and vegetables sa araw-araw nating pamumuhay para mas lumakas ang ating resistensya at makaiwas tayo sa mga sakit. And also, yung pagiging conscious na rin sa hygiene, like yung parang after umuwi, kung saan ka man galing, naghuhugas ka na ng kamay and nagwawash ka na. Aking naging adjustment simula nung nagkaroon ng COVID-19 dahil sa takot na rin na baka magkaroon ako ng virus and makaligtaan ko yung mga protocols na baka di ko magawa. Bilang estudyante, ano ang pinakamalaking hamon na kinarap mo noong pandemic? Siguro nung biglang pagtigil ng high school, yung kami ng mga friends ko, hindi kami talaga sanay ng puro lagi lang nasa bahay kasi lagi kami nagbabati ng high school. Yun siguro yung pinakamahirap sa akin, yung hindi kami masyadong nakikita kasi talagang dapat sa bahay lang. Pasa ng problema na kinaharap mo laban sa pandemya? Think positive, nananampalataya kay God, nagdarasal bago matulog, na sana matapos na yung pandemya, and pag-exercise para ma-relieve yung stress mo, and then yung pagsunod sa mga protocols na ini-implement. Ano ang mga pangunahing pagbabago sa iyong araw-araw na gawain dahil sa pandemic? Siguro yung mga pang-araw-araw na routine ko, nagbago talaga sa kasi lagi lang nasa bahay. Pati siguro yung pagtulog at pagkain ko. Nagiging puyat ka na, Kasi lagi lang nasa bahay, walang magawa. Bilang mag-aaral at entrepreneur sa panahon ng pandemya, maaari mo bang italakay sa amin kung ano yung mga karanasan ukol dito? Noong panahon ng pandemya, maraming nangyari. Katulad na lang ng aking mga mahal sa buhay ay nawalan ng trabaho o kaya naman ay nagka-problema financially, mentally at emotionally. Kaya naman parang naapektuhan din ako kasi bilang isa nilang kamag-anak, hindi ko sila mapupuntahan ng personal o kaya naman makausap ng maayos dahil nga bawal lumabas noon dahil sa quarantine. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi sa online na lang dahil yun na lang ang nag-iisang choice dahil bawal lumabas ang bata. Bilang sa mag-aaral, gaano kalaki yung epekto nito sa iyong pag-aaral? Bilang isang mag-aaral nung panahon ng pandemya, sobrang laking epekto nito dahil napatigil ang mga klase ng face-to-face. Kaya buti na lang after a month na nakagawa ng paraan ng DepEd at ang ating government na makagawa ng online and modular classes. Kaya naman kahit mahirap mag-modular at online class, mas pinili kong magsipag lalo sa pag-aaral dahil yun ang importante. Pandemic ay hindi lamang sa ating physical health, nakaka-apekto din ito sa ating mental health. Maaari mo bang kwento ang iyong mga nakaranasan tungkol ito? Lahat naman siguro tayo is natakot na magiging end of the world na yung mundo natin dahil nga sa pandemya at virus na kumakalat at mga vaccine na nag-viral dahil nga sa mga side effect. Isa na ako dun sa mga natakot dahil sa mga epekto ng vaccine at nakita ko na madaming kamag-anak ang nagpa-vaccine, kaya naman natatakot ako para sa kanila kasi paano kung isa sa kanila ang matsyempuhan na yung may side effect. Pero awa ng Diyos, hindi naman, kaya nabawasan onte ang aking depression dahil kahit sa paano ay nagkikita-kita kami gamit ang online platform. Bilang isa sa mga nakasurvive sa pandemic na ito, meron ka bang mga payo patungkol sa financial, emotional, physical o mental health na at maaari kang magbigay ng tip? Bilang isang estudyante, ang mapapayo ko ay alagaan nyo ang sarili nyo emotionally, mentally, at physically. Dahil ang kakampi nyo sa lahat, mawala na ang lahat, pero ang sarili nyo ay dapat nyo laging kasama. Dahil ang sarili nyo ay yan ang pinaka-importante sa lahat. Dahil walang silbi lahat ng tao or bagay sa mundo kung ubos na ang sarili mo. Nung panahon ng pandemya, paano mo natugunan ang mga
hadlang sa iyong pag-aaral dahil nga sa kumakalat na virus na ito? Bilang estudyante noon, ang ginawa kong the best noong pandemya ay mag-self-learning dahil wala namang ibang tutulong sa akin noon maliban sa aking mga magulang na busy at ang mga teacher na sa online mo lang makakausap. Kaya ang aking ginawa ay nag-aaral ako ng advance para sa mga lessons sa online class or modular. Ngayon, ukol dito, maaari ko bang tanong kung paano mo nalagpasan ang mga hadlang sa pinansyal na aspeto noong pandemya? Siyempre, unang-una, kailangan may connection ka sa Panginoon dahil bukod sa iyong sarili, ang Panginoon ay lagi mo dapat kinakausap or nagdadasal at saka nagdadasal sa Kanya ng mga problema. Kaya naman, ang ginawa ko nung pandemya para malagpasan bukod sa alagaan ng aking sarili is magdasal lamang ng magdasal at humingi ng tulong sa Panginoon. Dahil sa mga pangyayari katulad ng pagkakasakit ng aking mga mahal sa buhay, dinadaan ko na lang sa dasal dahil yun naman ang pinaka-importante. Mawalan ka na ng connection sa lahat ng tao sa mundo, wag lang ang Panginoon. Mga hakbang ang ginawa mo para mapanatili ang operasyon ng iyong negosyo sa gitna ng lockdown? Magpakatatag lang po. Kasi mahirap po yung kita ng negosyo. Malaki ba ang naging epekto ng pandemya sa iyong negosyo? Paano at bakit? Oo, kasi mahirap po yung benta. Yun lang yung pinatakakitaan. Ano mo po binago ang iyong mga serbisyo, rebook ko para matugunan ang mga pangangailangan ng iyong customer sa panahon ng pandemya? Ginawa ko naman po ng paraan tulad po na pagdating na lang po ng binibili ng customer. Ano ang pinakamalaking hamon na hinarap niyo po sa iyong negosyo po noong nagka-pandemya? Tulad po ng wala pong benta pag sa Dating na po ba sa puntong may kasara mo yung negosyo? Bakit oo, bakit hindi? So, dapat ako sa punto na nagsara po yung negosyo ko. Gawin na po na Ano ang mga natutunan mo po sa pagdaan po nitong mga pandemya? Yan na natutunan ko. Kahit mahirap yung buhay, tuloy pa rin. Kasi wala naman pang negosyo na hindi naman sa hirap. Kasi meron saga, meron kang mapapala. Anong problema ang pinakamahirap na hinarap mo bilang parte ng pamilya noong nagka-pandemya? Yung hamon sa akin, kung wala akong hilo, tapos wala na rin akong naibibigay na pangkain sa pamilya ko. Kasi yun lang yung pinagkakakitaan ko na ginagawa ko. Kaya ang hirap ko, narapan akong makita yung pamilya ko na walang makain. Po is, paano niyo po hinarap ang takot at alalahaning dulot ng pandemya? Labas ng loob, pagkakal. Siyempre, naging sarili. So, second question po is, paano ninyo mailalarawan ang iyong kalusugan at kaligtasan during the pandemic? Kumain ng mga masustansyang pagkain at saka mag-exercise. During the pandemic po, nagkaroon po ba ka ng sakit? Wala naman. Kahit symptoms po ng pandemic, ay ng ano po lang. Wala naman kasi tingin ko sipon lang naman yun eh. Hindi yung pinalaki lang eh. O, tama nga naman po. Simpleng ano lang siya, para sa ating sakit, pero... Para politika lang. Ano nyo napanatili ang iyong kaligtasan during the pandemic? Hindi nga, lagi lang sa bahay. Lagi sa bahay, hindi po talaga nalabas. Nalabas, kaya lang kasi nandun kami, compound kami lang. Kaya, wala na. Sa family niyo lang po talaga kayo. Nagkaroon ng bakuna laban sa virus. Nagkaroon po ba kayo ng takot magpapakuna? Hindi naman kasi alam mo naman na aprobado ng Department of Health and ng WHO. Tama nga naman po. Hindi naman po basta-basta maglalabas na ang bakuna po. Alam po nila nakakasama. Pero kahit anong takot po, walang pumasok sa utak nyo. Kasi si Lord lang naman ang nakakalan yun eh.
Pero syempre po may mga tao po namatay dahil sa vaccine. Kasi nainom din ako ng mga herbal. Ang ginagawa ko herbal. Doon po kayo umaasa sa herbal. Pwede po yun as alternative po sa mga gamot. Mga tips na yung ginagawa. Opo. Ano po yung mga pananaw po na nagbago sa buhay ninyo after the pandemic? Marami. Yung negosyo ko nagsara dahil sa pandemic. Hindi nakita. Wala na sa pang gobyerno. Kundi ang gamot na kape, noodles, yung NFA, wala pa mimigay eh. Relief goods. Relief goods, yun ang gamot sa COVID eh. Paano mo po nalampasan yung problema kinaharap nyo that time? Pinapasuggest ko lang yun kasi talagang dumating sa pagkakaroon ng magkakaproblema tayo, tao ng tayo. Through prayers na lang po talaga lahat. Kasi ng loob. Pero ano po ang new normal sa inyo? Ay yung simpleng buhay, yung nakagala ka, lumabas kasi mahirap pag lumabas. Mahirap lumabas. Pag gano'n ka, iniingatan. Hindi ka talagang normal ka. Wala namang sakit. Bibit. Sa pagmamas, ano pa po yung nakikita nyo mga magbabago after the pandemic? Marami. Ano yun? Nawala yung takot mo. Karoon ka ng maraming kayo sa sakit. Kaya nag-iingat ka na. Mga tao, nagamit ka ng mga. Yung takot ko. Nagkaroon na po ng trauma. Unahing pagbabago sa araw-araw na buhay niyo po after ng pandemic. Dahil sa pandemic po. Yung mga changes po sa life po. Hindi ako masyadong gano'n sa mga tao. Pupunta. Ano na lang, limit. Parang lilo po kayo sa lilo lang, hindi ko dati. Hindi na ako nang gano'n nakuha dahil sa sakit. Meron na naman pagbabago. So aside from that po, ano pa po mga pagbabago? Wala ng trabaho, pero parang tama mo na pa, tama naman sa after the darkness, there's always a changes. Tama ba natin yung pandemic, nagtrabaho talaga? Tama nga naman po, pero hindi naman po sa pandemic nagtrabaho sa akin. Talagang diskarte lang. Opo. No po, okay naman po yung takbo ng negosyo nyo after the pandemic. Okay naman. Hindi naman po nalulungan. Kasama sa negosyo, parang sugayin eh. Take the risk. Oo, kasama yan. Pero kung bumangat ka, hindi tinis lang. Ano nyo po hinarap yung mga takot nyo po during the pandemic po? Sagot ko dyan, ma'am, is pray. Prayer. Ingat. Paano nyo po mailalarawan ang iyong kalusugan at kaligtasan noong pandemya? Yung about po sa health nyo, nagkaroon po ba kayo ng COVID or may symptoms naman po? Una, di ba ang dalawang bisis yun, no? Opo. Una, baryan, di ba? Opo. Sa baryan noon, hindi kami lumalabas. Di ba, mamalingki kami. Kumbaga, isa lang kami lumalabas. So, paano po kayo lumalabas? Naka-facial lagi? Natural. Protect yourself. Okay. So, paano nyo napanatili ang iyong kalusugan at kaligtasan? Natural. Kanin, siyempre. Kaya makainin yung tao. Kanin. Tapos, ano pa po? Aside po sa kanin, siyempre, natural na po sa atin na kumain po tayo ng kanin. Yung mga healthy po na pagkain. Yeah. Yes. Nung nagkaroon ng bakuna laban sa virus, nagdalawang isip po ba kayo na magpabakuna? At bakit? Hindi kasi, noong una, hindi naman dalawang bisis yun. Noong una, okay lang yun kasi hindi man ako kinalaman ng yung pangalawa, nung Omicron na, medyo nagkaroon din ako ng symptoms. Nagkaroon po kayo ngayon, nung gumaling ako, nagsub ako na nagkaroon ng takot sa sarili nyo na baka hindi nyo po makayanan yung ilalagay na virus. Kasi yung bakuna po is virus po yun. Natakot po kayo. Hindi naman.
Okay. Naisip niyo po ba noong pandemya na mahirap ang agapan ang COVID-19 pag nagkaroon po kayo ng simptomas nito? Natural. Ganun po natakot. Natural. Ano po mga pananaw ang mga nagbago sa buhay ninyo after the pandemic po? Siyempre, unang-una, tawag ito. Kumbaga, takot ka maglabas-labas. Di ba? Pag-bilib sa tao. Natural, pananaw, di ba? So, ngayon naman po, paano niyo po siya para na-overcome niyo po sa sarili niyo? Paano niyo, for example, nung pandemya po, natatakot po kayo makipag-usap sa tao. Pero ngayon po na medyo malayo naman na po tayo, okay na po kayo makipaghalubilo. Uma-attend na po kayo ng mga parties. Natural. Oh, nice. Okay. New normal, like mga pagbabago po para sa inyo. Siyempre, halimbawa, hindi ka tulad dati na wala ka na ganyan. Siyempre, nagbabago. Kumbaga, naninibago ka sa paggamit na ganyan. Naninibago sa paggamit ng mask. Ikaw naman, ano ang mga pangunahing pagbabago sa iyong araw-araw na gawain dahil sa pandemya? Yung sa, ano na po yun, sa mga changes po sa daily lives nito, pandemic. For example, dito po sa tindahan nyo, ano pong mga pagbabago? Ang ibig sabihin, ang pagbabago niya, halimbawa na gano'n, siyempre, no, hindi kami nagtitinda nung pandemic po. Pagkatapos, siyempre, mintin mo lang yung sarado, di ba? Opo. Makiwasan. Protect your own business. Para sa sarili nyo po, ano po yung mga nagbago? Mga pagbabago po sa buhay nyo after po ng pandemic. Example po. Una-una, pagkakasuhan ng ganito, kailangan lumayo pa din. Po yung 1 meter, social distancing po. Tapos ano pa po, aside from social distancing po after the pandemic? Katulad ng gano'n siya. Sana po? Punta sa mga fast foods, makain, di ba? So far, ingat. Yun lang po yung naano nyo, yung pag-iingat, maging physically healthy. Tapos accept na lang po tayo sa mga pagbabago after the pandemic, no? Correct. Dahil wala naman po tayong choice. Ang mga hindi tiyak na kinabukasan at ang mga takot na dala ng pandemya ay nagdulot ng kalituhan at pangangailangan para sa mga solusyon upang matulungan ang mga naaapektuhan. Hindi lamang sa kalusugan, kundi pati na rin sa kanilang kabuhayan at mental na kalagayan. Sa paglipas ng panahon, madaming mga tao ay patuloy pa rin na pinipilit bumangon. Pinipilit na magsimula ng panibagong buhay at pag-asa.